ngayong mga haka-haka. Malinis yung pangalan niya. Pero hanggang ngayon, iniisip pa rin ng mga tao yun. At lalong lumalabas tuloy ngayon ang katotohanan na totoo nga talaga na member talaga siya ng triad. Kasi yung mga kasama niya Kenneth Dong, yung mga Chinese na na-involve sa illegal drugs. Wow. So, ang naisip ng tao ngayon, totoo nga siguro talaga. Kasi bakit ayaw niyang papicturan ang tattoo niya? Diba? Mga kaibigan, kung hindi kayo maniniwala dyan, kung boboto pa rin kayo sa mga taong ito, nasa sa inyo na yan. No? Pero kung ako sa inyo mga kaibigan, bumoto kayo sa mga tao, sa mga candidate na hindi tuta ng China. No? Kasi delikado talaga. Mawawala ang ating mga isla. At eto nga, ginagapang ang ating mga isla at gagawin nila yan, pagtatayuan nila ng mga military bases nila, no? So, magugustuhan ba natin yung mga kaibigan? O baka dumating ang araw, mawawala na, dissolve na talaga yung Pilipinas, magiging province of China na tayo. Rosala Dahino, gahaman ang mga yan sa pera. Correct po. Juliet Paclibar, nakapanghinayang ang ating tiwala sa mga Duterte noon. Tama po kayo, no? Pinagtanggol ko talaga yung mga Duterte na yan Talagang nakikipagbardagulan ako, no? Sayang talaga mga Juliet Paclibar. Grabe talaga ang admin ni Duterte, kaya lahat ng pribilehiyo ay binigay na ng Duterte admin sa China. Kaya ang China ang namamayagpag sa ating bansa habang napakaraming naghihirap ng mga Pilipino. Correct po kayo, no? Noon ko pa yan naririnig na si Pulong ay involved sa drugs nung Pangulo si Digong. Hindi ako makapaniwala noon. Ngayon parang unti-unti na lumalabas ang katotohanan. Correct po, Evelyn Hernandez. Tama po kayo. Kahit ako hindi naman ako naniniwala dati no? Nagagalit pa nga ako noon kay Trillanes. Pero mga kaibigan, totoo pala. Florida Greenfield, hi Admin Rich and to all. Hi, hello po. Salamat po sa panonood. Rosala Dahino, alam na this. Yan. Martin Elisa Godiesan, hello Admin Rich. Hello din po. Juliet Paclibar, ano kaya ang ginagawa ng mga kalalakihan sa loob ng kwarto kasama ni Pulong Duterte? Yes po. Alam na natin kung anong ginagawa nila. Evelyn Hernandez, may session sila Paulo sa loob ng kwarto kasama ang mga inchik na yan. Opo. At kita mo nga, yung mga kasama niya, involved yan sa mga droga. Mga drug lords. Nasa loob sila ng isang kwarto. Anong gagawin mo dyan? Diba? Anong gagawin nila sa loob ng kwarto? Mag-uusap lang, magkwentuhan? Diba? So mag-iisip ka na talaga. Alam na this. No? Dahil lang ba sa utang na loob sa China, RRD sa sakripisyo ng ating bansa? Paano naman ang mga taong bayan? Nakakaawa naman. Hahayaan nyo lang ba sakupin ng China ang buong West Philippine Sea? Baka ang ating ay sakupin pa. Anong klase kang nilalang? Hindi na yan kalugod-lugod sa Diyos. Ang Diyos na ang bahala sa iyo, RRD. Correct po kayo, no? Tama po. Ito namang si Christina Cadano, pamilya niya may utang na loob sa China, hindi tayo kasali, kupal na damatans yan. Correct po, no? Dapat pumunta ng ICC, Lisa Hernandez. Tama po. Ulihin sana mga Duterte mula sa ama hanggang sa anak. Untouchable po yung mga yan kaya kailangan talaga ICC ang magpunta dito kasi takot po sa kanila yung mga judges, yung mga piskal, takot po sa kanila. Untouchable po sila dito sa Pilipinas, no? At kita nyo ngayon pa nga lang nagbabanta na, di ba? Kapag nagbigay ng warrant of arrest ang ICC, magkakagulo. Di ba? Yan ang banta nila magkakagulo daw. Kapag hinuli daw si Duterte ng ICC, magkakagulo. Tanyo? Hindi sila sumusunod sa batas, no? Hindi mangyayari na maging presidente ang isang markang demonyo. Sara Mau won't be a president sa 2028. Yes po, wag po nating iboto yan para hindi maging presidente. Yan, Susan Timoteo Lindo, no vote to Sara Duterte. Correct po.
Evelyn Hernandez, hindi dapat manalo si Sara sa pagkapangulo. Pag nagkataon, kawawa ang Pilipinas, baka sakupin tayo ng China, ay komunistang bansa ito. Mawalan tayo ng laya. Wala silang kinikilala ng Diyos. At walang takot. Correct po. Tama po kayo. Sabi naman ni Jerry Biga Baldos, no? I think pro-China to eh. Good job, Vice President. Nanindigan ka. Good job. Talaga. Utak mo, no? Ang utak niya, utak talangka, utak biya. Tuwan-tuwa pa sila sa pro-China. Tama yung ginawa ni Las Cañas kasi po kapag hindi niya gawin yan, ay cargo de concession niya. At may takot din na baka mismo Duterte ang kikitil sa buhay niya. Hindi po siya makapamuhay ng tahimik. Kung ang mga Duterte para ligtas siya, ibig sabihin malaki ang tiwala niya sa Marcos admin. Yes po, correct, no? So yan po ang dahilan, kaya kita nyo, binabanatan nila ngayon ng gusto si Speaker Martin Romualdez. Kasi mga kaibigan, pinaghihinilaan ng mga to, no, na si Speaker Martin Romualdez ay tatakbo daw na Pangulo sa 2028. No? Yan ang pinaghihinalaan nila. At ayaw nila mga kaibigan na merong makabangga si Sara Duterte kasi natatakot sila eh. Although sinasabi nila na ay wala naman daw bilang si Speaker Martin, wala naman daw followers, ay mahina naman daw, no? Mahina daw si Speaker Martin. Mahina pala. Bakit kayo takot na takot? Sa totoo lang si Speaker Martin Romualdez, wala talaga siyang balak tumakbo sa pagkapangulo, no? So, hindi kayo dapat matakot, mga kaibigan, no? So, eto, bakit talagang aim nila ngayon, bumabalik na naman sila sa dati na binabanatan nila si Speaker Martin, no? Bakit si Speaker Martin talaga, ang gusto nila talagang tirahin, banatan, no? Napapansin niyo ba mga guys? Alam niyo ba kung bakit? Kasi mga kaibigan, si Speaker Martin lang ang mawala, no? Pag nawala yan mga guys, delikado talaga si PBBM. Real talk tayo dito mga guys. Real talk tayo. Pag nawala si Speaker Martin, delikado si PBBM. At mga kaibigan, pag nailagay nila sa pwesto si Gloria Macapagal Arroyo, no? Mapatalsik nila si Speaker Martin at mailagay ulit si Gloria Macapagal Arroyo. Mga guys, magaling si Gloria Macapagal Arroyo sa mga impeachment. Diyan nila mapapa-impeach si PBBM. At diyan nila magagawa na mapatalsik nila si PBBM at ipapalit si Sara Duterte. Kaya mga kaibigan, yan ngayon ang ginagawa talaga ng mga China, no? Ito talaga ang directive mga kaibigan. Number 1 directive, tandaan nyo to ibagsak si Speaker Martin Romualdez. Kita nyo, tumingin kayo sa social media, mga DD sheets, sino ang kanilang binabanata ng gusto? Kabi-kabila mga guys, Speaker Martin. Kasi hindi sila makagalaw eh. Hanggat nandyan si Speaker Martin, protektado si PBBM. Kita nyo, kahit si Super Ate, anong sabi niya? Hindi naman daw sa labas yung nagdi-destabilize. Ang nagdi-destabilize daw ay nasa loob. Pinapalabas niya na ang nanggugulo, ang nagpapabagsak kay PBBM ay si Speaker Martin Romualdez. Kita nyo? Kasi si Super Ate, Duterte yan. Mas Duterte yan mga kaibigan kaysa PBBM. Kaya niyang ibenta yung kapatid niya. Kaya niyang itakwil ang kapatid niya para lang sa Duterte. Real talk lang tayo mga kaibigan. Kaya niyang itakwil ang pamilya niya, ang kapatid niya para lang sa Duterte. Tinakwil na nga niya, di ba? Yung pinsan niya, parang wala na. Ano sabi niya? Ano pang sabi niya? Kung pwede lang mamili ng kamag-anak. Ano pa sabi niya? One loyal friend is worth than 1,000 relatives. Mga kaibigan, yan ang kumpas nila. Iisa ang kumpas ng mga DD sheets. Sirain, pabagsak si Speaker Martin Romualdez. Dahil si Speaker Martin ang nakakahadlang para si PBBM ay pabagsakin. Yan ang katotohanan, mga guys.
Kaya natatawa ako dun sa mga nagsasabi, BBM daw sila. Pero galit daw sila kay Speaker Martin. Nakakatawa kayo. Guys, add men O, reach. ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Hindi si Aldrich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news.